ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Madalas nating marinig ang kasabihang, kapag pag-ibig ang pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, makamit ka lamang. Ang kwento po natin ngayong gabi ay isa na naman pong pagpapatunay sa kasabihang iyan. Ito ay tungkol sa isang lalaking dahil sa labis na pagmamahal, ay nagawang linlangin ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Tutulad ka sa mga ate mo na inuna ang pag-aasawa kaysa sa pag-aaral? Ano? Nasaan ang buhay nila? Ano? Arjo, tama na. Magkunos dili ka. Tama na. Alis naman tayo mo sa pagtatrabaho para mabigyan lang kayo ng magandang kinabukasan? Kasi ito, igaganti niyo sa akin. Sana, ni isa sa inyo, hindi ko na pinag-aral. Baka wala kayong power. Arjo, wala na tayo magagawa sa sitwasyon. Tanggapin na lang natin to. Tay! Tay, tama na, Tay! Tay, huwag ka mawala ng pag-asa. Dito mo naman kaming magkakapatid, Tay. Tay, pangako ko sa'yo, Tay. Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Ako po yung tutupad ng mga pangarap niyo para kay ate, Tay. Tay, pangako yan. Dear Charo, ako po si Aida, tubong Malikahan, Zamboanga City. Panglima ako sa aming 11 magkakapatid. Kapwa maagang nagsipag-asawa ang 4 kong nakakatandang kapatid. Sadyang inalis ko muna sa isip ko ang umibig upang tuparin ang mga pangako ko kay tatay at upang maging matagumpay sa buhay balang araw. Oh. Meron tayong babaeng magandang kapitbahay. Pambihira kayo, hindi niyo man lang sinasabi sa akin. Diyan lang sa tapat ng inupahan natin eh. Talaga? Oo. Pero di obra tinik mo dyan. Uy. Suplada pa sa suplada yan. Talaga oh. Binibini, nais ko makipagkilala sa'yo. Napakaganda mo. Bastos! Johnny. Ako si Johnny. Kakalipat ko lang dyan, oh. Sa tapat ng bahay ninyo. Nalapit natin sa isa't isa. Ano pangalan mo? Aida. Nakikita mo ba to? Pareho tayo ng eskwelahan. Edukasyon. At pareho tayo magiging guro balang araw. Kita mo nga naman ang tadhana, pinaglalapit tayo. At anong maituturo mo sa mga mag-aaral mo, ha? Kayabangan at kabastusan? At ano may tuturo mo sa estudyante mo kung napakasungit mo at sobrang tapang? Mas mabuti na yun. Nang sa ganun, kaya nila ipagtanggol ang mga sarili na sa katulad mo. Siguro wala kang nobyo, no? Kaya ka masungit. Kulang ka sa pagmamahal at pag-ibig. Pasalamat ka, maganda ka. Uy, nakita mo yun. Tatapos. Pinsan, sa isang araw na pala ang 18 kaarawan ko. Pumayag na nga si tatay sa sayawan eh. Pinaalam na rin kita sa tatay mo para wala ka ng dahilan para hindi makadalo. Ako, pinsan, alam mo namang hindi ako pumupunta dyan sa mga ganyang sayawan. Tsaka isa pa, hindi pa ako nakakapag-aral para sa examen natin. Tsaka alam mo ba, sumulat sa akin si Tia Delia. Ang sabi niya sa akin na kapag nag-aral daw ako ng mabuti at pag nakatapos ako, ipapasok niya ako dun sa paaral na pinapasukan niya sa Maynila. Pero subukan mo hindi makapunta, di na kita kakausapin. Sobro naman to. Binibining kay ganda, iniibig kita. Nais kong pagmasdan
para sa'yo, Binibini. Binibini, ako'y nagpapaumanhin kung hindi mo nagustuhan ang pagkanta nila. Pero sana huwag ka naman magalit sa akin. Wala akong problema sa kanila. Ikaw ang salot sa buhay ko. Binibining sungit. Nagsusungit ka na naman. Sa tingin ko, gutom lamang yan. Halika, sumama ka sa akin at kumain tayo sa labas. Bubusugin kita. Hindi ako sumasama kung kani-kanino lang. Binibini, sumusobra ka na, ha? Huwag mo naman akong tawagin kung sino-sino lang. Mas maganda siguro ikilalanin mo muna kung sino talaga si Johnny. Kilalang kilala na kita. Ginoong yabang. Flora, halika na. Mahal kong binibining sungit. Kahit lagi mo akong sinusungitan, ay gumaganda pa rin ang araw ko sa tuwing nakikita ka. At kahit ilang beses mo akong ipahiya, hindi magmamalim ang pagtangi ko sa'yo. Sana'y bigyan mo ako ng pagkakataon na maipakilala sa'yo ang tunay kong sarili. Oy, ikaw ha? Pwede ba, tigil-tigilan mo na ako at hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Paano yan? Wala sa tipo ko sumusuko. Talaga ah? Sige, tingnan natin. Gusto mo ba? Oy! Oy! Ay! Anong ginagawa mo dyan? Baka makita ka ng nanay ko! Huwag mo ako ituturo. Huwag ah? Bakit? Sino ba yun? Sino ba yun? Huwag mo ako ituturo. Huwag. Johnny? Huh! Johnny! Ba't tong batang to? Johnny! Hoy! Johnny! Magandang araw ho! Nahanap niyo ba si Johnny? Oo. Kasi po, ando dun ho siya o nagtatago. Ah, ganun ba? Hoy, Johnny! Lumabas ka dyan! Isa! Lumabas ka dyan! Johnny! Talaga naman tong batang to! Aba? Tatago ka ba sa akin? Ha? Hindi At po. bakit? Kung ayaw mong masermonan, magpakatino ka! Mama, halika, doon tayo sa loob. Mainit dito na. Nakakahiya po. Ako ba kayo nakakahiya? Aba, hoy ha, sino ba may kalokohan dito? Sinong gumagawa ng kalokohan? At saka, Johnny, kaya kita nilipat dito para lumayo ka sa mga tarantado mong kaibigan. Naintindihan mo? Aida! Halika na, sakay na! Johnny, pwede ba huwag mo akong bisitin? Pupunta ako sa karawan ng pinsan ko. Halika na, sakay na! Hindi ako nagpunta rito para bisiting ka. Nagpunta ako dito para sabihin ko sa'yo na yung nanay mo, na-ospital. Ano? Na-ospital ang nanay mo. Paglabas ko dun sa bahay, nakita ko, itinapos siya sa ospital. Kaya halika na, sumakay ka na sa akin. Halika na! Aida, wala nang oras. Halika na! Kapit! Kapit lamang! Hindi riyan, sa baywang! Ayan, sige, dalawang kamay! Mahigpit! Itigil mo to! Itigil mo to! Kung saan sa tayo pupunta, ikot tayo ng ikot. Nandun doon ang ospital eh. Nasa ospital ba talaga nanay ko, Johnny? Aida! Salamat sa Diyos! At wala sa ospital ang nanay mo. Ano? Alam mo, napakasungit mo kasi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para makausap ka na maayos eh. Aida,
Gusto ko lang sabihin sa'yo. Gusto kita. Mahal kita. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo! Ang tanga-tanga kung tiwala ako sa'yo! Aida, saglit. Patawarin mo ako. Nabigla lamang ako. Patawad. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan! Aida, saglit. Ba't di mo sabi ako? Aba, ayaw mo ako patawarin? Ha? Ayaw mong tanggapin ang pagmamahal ko sa'yo? Sige, ganito na lang. Pupunta ako dun sa atin, tas ipagkakalat ko na may nangyari sa ating dalawa. Oo, ganun na lang. Hindi lang ikaw mapapahiya, pati pamilya mo. Ano? Walang hiya ka? Oh, Johnny, hanggang dito na lang tayo Hindi mo ako pwedeng ihatid sa bahay. Magagalit ng tatay ko. Maaari ba naman yun? Kasintahan kita, hindi ko makikilala mga magulang mo. Johnny naman, nakikiusap ako sa'yo. Hindi to pwedeng malaman ng mga magulang ko, lalong-lalo na ni Itay. Nangako ko sa kanya na pag-aaral ko munang aatupagin ko Tsaka gusto ko naman tularan ako ng mga kapatid ko. O sige, siya. Papayag na ako. Pero lalabas tayo bukas. Ulit. Ha? O bakit? Ayaw mo? Kung ayaw mo, di... Oo na, sige na. Umalis ka na. Bukas ulit. Aida. Kita. Butihin mo. Ulit lang kayo. Aida, sino ba sinisilip-silip mo dyan? Tay? Tila di ka mapakali. Po, wala po. Yung lalaking yung ba sinisilip mo? Magkakilala ba kayo? Po, Tay, sino po? Yung lalaking taga-boarding house na lagi nakatambay sa tindahan. Po, hindi po. Binabalaan kita, Aida. Siguraduhin mong wala kayong ugnayan ng lalaking yun. Ha? Sige na, magbihis ka na. Baka mauli ka sa eskwela. Tay, hindi po ako papasok ngayon Tapos na naman yung exam namin sa semester na to. Pag magpapasa na lang ako ng proyekto, doon na lang ako papasok. O sige. Sabihin mo, wala ako Nagpunta ako, nagbakasyon ako sa malayong lugar. Bakit, ate? Sino ba siya? Yan. Wala, ano lang yan tambay dyan sa may tindahan. Nangungulit Hermie, hindi to pwedeng malaman ni Itay, ha? Sige. Inihanda ko na ang sarili ko sa pwedeng mangyari sa hindi ko pagtupad sa kasunduan namin ni Johnny. Kaysa naman magkaroon ako ng kaugnayan sa kanya. Buong bakasyon,
Linggo-linggo'y may sulat akong natatanggap mula rito. Wala ni isa man doon ang sinagot ko. Umasa ako na titigilan din niya ako. Pagpatuloy ko siyang binabaliwala. Ang dami akong ginagawa. Sus, kahit simpleng sulat lamang, sabihin mo lang sa akin na ayos ka para hindi naman ako nag-aalala. Eh, sino ba kasi nagsabi sa'yo mag-alala ka para sa akin? Naturalmente mag-aalala ako sa'yo. Mahal kita eh. Ikaw naman, para naman tayo hindi magkasintahan yan, oh. Eh talaga namang hindi, Johnny. Tinakot mo lang ako. Teka nga, ako ba yung iniisahan mo? Uy, tumupad naman ako sa usapan natin, ha. Hindi kita ginagambal at hindi ako namumilit na makita ka kahit sabik na sabik ako sa'yo. Eh talagang hindi ko kaya. Ano bang magagawa ko? Bakit ba hindi mo ako magustuhan? Ano bang kailangan kong gawin? Johnny, sino ba naman kasing matinong babaeng magkakagusto sa isang katulad mo? Mayabang, bastos, wala, irresponsable. Siyempre, ang gusto ko naman yung mapagkakatiwalaan, yung may direksyon ng buhay. Kung sakali mang mahalin ko siya, hindi yung katulad mo. Hindi kita magugustuhan. Kahit ikaw na lang natitirang lalaki sa buong mundo. Kitang-kita ko ang kamot mo sa ulo dun sa pagsubok na yun. Sige, muna na kayo. Gandang araw sa'yo, Aida. Himala. Bigla ka yatang sumulpot. Natahimik rin yung ilang linggo ko nung hindi ka nagpapakita. Naunawaan kita. Nais ko sanang humingi ng paumanhin. Patawarin mo ako. Hindi ko mapigilan ng sarili kung titigan ka. Hanggang ngayon kasi, ikaw pa rin ang iniisip ko eh. Ngunit huwag kang mag-alala. Pinipilit ko namang kalimutan ka. Patawad ulit sa lahat-lahat. Sige, mauna na ako sa klase. Sige, Aida. Maraming salamat. Ay, pasensya na. Kakahingi ko lang sa'yo ng tawad, sumablay na naman ako. Ano ba kasi to? Ay, wala yan. Basura yan. Nagkasanay kasi akong gumawa ng tula eh. Hindi yata maganda. Patingin ko, patingin. Hindi na, ako na. Gusto mo basahin ko sa'yo? Sige. Ikaw ang aking palad. Ikaw ang aking tadhana. Ikaw ang aking biyaya. Magpakailanman. Ay, mamaya, tuturuan kita niyan. Aida, magandang araw sa'yo. Gusto mong magmerienda? Tara. Johnny, hindi na. Jack, may hinandang merienda si nanay sa bahay. Sige na. Kahit libote lang. Halika.
ito. Para sa'yo. Salamat. Ay, parang ano man. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ha? May dumi ba ako sa mukha? Hindi, wala. Masaya lang ako. Kasi, iniisip ko, kung magiging magkaibigan tayong dalawa, mas lalo sigurong masaya. Ako. Pasensya na. Ano ba Hindi ko yan? sinasadya. Pasensya na. Johnny, salamat ha. Mauna na ako. Sige. Aida. Ingat ha. Diyos na may likha ng buwan, sa liwanag mong ulan, ang hiling ko sa sanlibutan, katuparan ng aking kahilingan, naway ibigin din ako ng aking mahal. Johnny! Maraming mga gabing hindi ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko si Johnny. Ewan ko ba kung bakit gano'n na lang ang pagnanais kong makita siya. Pero parang nananadya naman ang pagkakataon na hindi kami pinagtatagpo sa mga nagdaang araw. Aida. Ay, Nay. Oh, malinis pa naman ang bahay, makintab pa naman ang sahig. Ba't di na lang pag-aaral mo kasi kasuhin mo? Anak, parati ko napapansin na parati kang balisan. May problema ka ba? Aida, kung may problema ka, huwag kang mahiya magsabi sa amin ng tatay mo. Ha, anak? Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Padalaw mo na kami sa patay. Sige, ingat kayo dito. Ha, kapatid mo, nak. Ha, ingat kayo. Ito, narito. Nakahanap ako ng isang salita. Kikyuhin. Kikyuhin? Kikyuhin. Hindi mapalagay sa pananabik o katuwaan. Parang yun ang nararamdaman ko ngayon. Aha. Tigat manap pa tayo ng isa pa. Kulayan. Alam na natin yan eh. Aida! Tay? Halika nga dito. Akala ko ba iba ka sa mga kapatid mo? Ha? Niloko mo ko! Nagmamahalan ho kami ng tunay. At malinis ho ang intensyon ko sa kanya. Alam ko kung anong klase kang lalaki. Tay, nagbago na ho si Johnny. Ida, ikaw ang nagbago. Nagpapabaya ka sa pag-aaral mo. Umuwi ka ng gabi na. Lagi ka wala ka sa sarili mo. Sakay sa jeep. At kalimutan mo na lalaking yan. Sakay sa jeep. Tay! At ikaw, huwag ang buhay ng anak kong sirain mo. Binabalaan kita! Sakay! Halika na! Sumakay ka sa sinabi. Sakay!
Aida, dadaanan kita mamayang hapon pagkatapos ng klase mo, ha? Opo. Aida. Johnny, hindi tayo pwede magkita. Kilala ko ang tatay ko. Aida, makinig ka. Gusto ko ipakasal ng magulang ko sa ibang babae. Ayoko. Aida, magtanan tayo. Magtanan tayo. Umalis na tayo para walang makapigil sa atin. Para walang makapaghiwalay sa atin. Johnny, itatakwil ako ng pamilya ko. Aida, ako din. Itatakwil din ako ng mga magulang ko. Patunayan natin sa kanila na mahal natin ang isa't isa. Ha? Hanggat tanggapin nila tayo. Aida, ayoko mawala ka sa buhay ko. Pumayag ka na pakiusap. Sumama ka sa akin. Hahantayin kita mamaya. Ating gabi. Sa tindahan. Samantala lang to, ha. Dito tayo titira habang wala akong trabaho. Ha? Saglit. Alam mo, wala na talaga nakatira dito eh. Nagawa lang to ng tatay ko para wala lang ibang magtayo. Dito ako madalas pag gusto ko mag-isa. Ada, alam mo ba na simula nung makilala kita, inalagaan ko tong bahay na to. Pero pinangarap ko isang araw, maiuwi kita dito eh. Aida, tahimik ka kanina pa. Sa barko pa lang. Mas mapapakaramdam mo. Inaalala ko kasi yung pamilya ko eh. Mabibigo ko sila. Pero sa tuwing iniisip ko pa lang na magkakaiwalay tayo, namamatay na ako sa lungkot eh. Aida, narito ang tubig at baso, ha. Para pag nauhaw ka, hindi mo na kailangan lumabas. Mahiga ka na. May kailangan ka pa ba? Johnny, magpahinga ka na. Alam ko rin naman pagod ka eh. Tsaka hindi mo naman ako kailangan asikasuhin na parang prinsesa. Prinsesa ka naman talaga dito sa puso ko eh. Alam mo, Aida, hindi ako magsasawang ligawan at suyuin ka. Alam mo, pangarap kong buhay, simple lang. Maging guro, karoon ng pamilya, simple pero masaya. Malayo dun sa pinapangarap na buhay ng mga magulang ko para sa aming magkakapatid. Kaya siguro iniisip nila na wala akong pangarap. Pilit nila ako nilalagay dun sa landas na
Hindi ko naman nais eh. Natural, madadapa ako na madalas. Di ba? Pero Aida, kung anong buhay mong pinapangarap, yun ang sisikapin ko para ibigay sa'yo. Dahil ang kaligayahan mo ay siya rin kaligayahan ko. Johnny? 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 Tiyak na matutuwa ka nito. Aida? 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 Johnny? Aida? Saan ka ba nanggaling? Ang aga mo nagising. Hinanap kasi kita eh. Akala ko saan ka na nagpunta eh. Oh, manhi, naghanap ako ng makakain natin ng isda ko para meron tayong almusal. Ay, tawag ka na lalabas ulit mag-isa. Paano ka? Johnny? Sino ho yan? Johnny? Ano po yun? Ikaw ba si Aida? Opo. Sadya nga palang napakaganda mo at sa tingin ko'y napakabait pa. Kaya naman abot-abot ang pakiusap sa akin ni Johnny na tulungan ko. Abay, kahit na sinong lalaki, iisipin talagang manggayuma, mapaibig ka lang. Ay, paumanhin, nagbibiro lang ako. Kalimutan mo na yun. Ako nga pala si Ricardo. Kamag-anak ako ng kabiyak mo. Siya ba'y nariyan? Wala ho eh. Pero siguro pabalik na rin ho yun. Naglako ng isda sa palengke eh. Naghahanap po ng trabaho. Kailan pa natutong maghanap buhay yun? Ay, nako. Pag-ibig nga naman. Sige, pakibanggit nga sa kanyang nadalaw ako. At pagdamutan nyo na tuloy itong dala-dala kong bigas. Sige, para salamat sa inyo. ho. Salamat ho. Manggayuma, mapaibig ka lang. Manggayuma, mapaibig ka lang.
Bakit? Hayop ka! Hayop ka! Bakit? Aida! Aida! Hayop ka! Hayop ka! Ginayuma mo ko! Huwag! 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 Aida! Iwan mo ako! Aida! Iwan mo ko! Manloloko mo ko! Manloloko ka! Aida! Patawarin mo ko. Manloloko ka! Ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Kung hindi lang sa kahihiyan ng pamilya ko, kung hindi ko lang iniisip na mas masasaktan sila ngayon, kung may mapupuntahan lang ako, hindi mo na ako makikita dito. Hindi mo na ako makikita. Bakit mo ginawa? Aida, kumain ka na. Aida, alam ko nagugutom ka na. Kumain ka na, Aida. Aida, alam kong galit ka sa akin. Huwag mo naman sanang parusahan ang sarili mo. Sana ako makasisiguradong walang gayuma yan. Tigilan mo na ako, Johnny. Tama na. Aida, susumabo ako sa iyo. Nagawa ko lang yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo eh. Aida, patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong iiwan, Aida. Huwag mo akong iiwan. At hindi ko kakayanin. Puro sarili mo lang iniisip mo. Pinapalit ko ang mga pangarap ko. Ang pamilya ko. Ang kinabukasan ko, Johnny, para sa'yo. Ibigay sa'yo pagkababae ko. Ang buong pagkatao ko. Alam mo, nagawa sa akin to. Paano? No. Aida, pasok mo sa loob. Baka sobra kang malamig at magkasakit ka. Sana nga mamatay na lang ako. At habang buhay mapagsisihan ang ginawa mo sa akin. Bukas ng umaga, hatid na kita sa inyo.
maaari mong gawin sa akin ng kahit ano. Kung makakabawas yun sa sakit na nararamdaman mo. Aida, pinagsisihan ko na lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo dahil sa panggagayuma ko. Pero alam mo kung ano man ang sakit na pinagdaanan ko, ay hindi ko pinagsisisihan. Dahil labis ang saya. Labis ang tuwa na nakinata mo nung minahal mo ako. Tunay man yun o hindi. Kahit saglit lamang yun, dadaling ko yun habang buhay, Aida. Kung nasaktan kita, patawarin mo ako, Aida. Yun ay dahil sa labis kong pagmamahal sa'yo. Sana mapatawad mo ako, Aida. Ate, bakit mo nagawa yun? Alam mo bang dahil doon nawalan na rin ng tiwala sa amin si tatay? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo po ako. Sana pwede tayo magpalit ng katayuan. Para maramdaman mo ang sakit na ginawa mo sa akin. Suko na ako. Tay, tama ho kayo. Sisirain lang ni Johnny ang buhay ko. Tay, kung hindi sana ako naglihim sa inyo, siguro hindi siya magtatagumpay na nagayumahin ako. Tay, niloko ko ni Johnny eh. Niloko niya ako, Tay. Tay, patawarin niyo na ako. Tay, sige na. Patawarin niyo na ako, Tay.
nagbibigay ng pahintulot na magpailalim sa sino man. Tinitiklop ko. Nagpa siya mga magulang ko na patingnan ako sa albularyo para kontrahin ang iniisip naming panggagayuma sa akin ni Johnny. Ako nagbibigay ng pahintulot na magpasailalim sino man. Pero hindi pa rin nawala sa isip ko si Johnny. Huwag sanang ilayon. Tila isang mahabang bangungot na kahit anong pilit kong gumising ay hindi ko magawa. Johnny, tama na. Johnny, bata ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Kung talagang hindi para sa'yo si Aida, tanggapin mo. Magpakalalaki ka. Hindi yung ganyan sisirain mo ang buhay mo. Chong, kailangan ko ng gayuma. Kailangan ko pa ng gayuma. Gusto kong bumalik sa akin si Aida. Mamili ka dyan. Babalik sa'yo si Aida dahil sa gayuma. Pero oras na wala ang bisa nito, hindi mo maaangkin ang kanyang puso kahit kailan. Dahil kamumuhi ang kanya habang buhay. O, pabayaan mo siyang lumaya kung talagang totoong mahal mo siya. Kamumuhian niya ako habang buhay. Kamumuhian niya ako habang buhay. Hindi ko kaya. Sa isip ko si Johnny. Nay, pagod na ako eh. Nay, ayoko na. Hirap na ako. Hayop na lalaking yun. Nak, ginugulo pa rin ba ang isip mo ng lalaking yon? Paano kaya kung
kung talagang mahal ko na si Johnny. Aida na, tatagan mo ang loob mo. Huwag kang basta-basta nagpapadala sa nararamdaman mo. Lumayas ka! Ayaw ka! Si Haji yun na! Ang tatay niyo, bilis! Bilis! Wala sa loob mo magpakita dito! Papatay kita! Hindi ako po! Ayaw ka! Papatay kita! Ayaw ka! Lumayas ka! Hindi ko sinasadya. Pinilit ko na hindi kita guluhin. Pumunta lamang ako dito dahil nais ko sabihin sa'yo na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Aida, mahal na mahal kita. Lumayas ka! Aida, Tawarin mo lang ako, Aida! Sa tuwing iniisip ko pa lang na magkakaiwalay tayo, namamatay na ako sa lungkot eh. Kung anong buhay mong pinapangarap, yun ang sisikapin ko para ibigay sa'yo. Dahil ang kaligayahan mo ay siya rin kaligayahan ko. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Aida, mahal na mahal kita. Aida, Tay, iiwan mo ang pamilya mo para sa lalaking yun? Tay, mahal na mahal ko kayo, Tay. Ano, Tay, kung di nyo kayang tanggapin si Johnny, Tay, patawarin niyo ako. Kasi, Tay, wala akong lakas para pigilan yung nararamdaman ko para sa kanya. Tay, pinilit ko naman eh. Tay, alam kong higit mo sa gayuma to. Tay, alam kong totoo ko nang mahal si Johnny. Tay, totoo na po. Johnny? Labis na nagdamdam ang aming mga pamilya nang magtanan kami ni Johnny. Pero pinatunayan namin sa kanila kung gaano namin kamahal at kung gaano kami karapat-dapat sa isa't isa.
Hanggang sa dumating ang panahon, natanggap na rin nila kami. Nagpakasal kami ni Johnny. Naging masaya at matatag ang aming pagsasama. Sinikap ni Johnny na patapusin ako sa pag-aaral. Kaya naman ang ganap na akong guro, ay siya naman ang tinulungan kong makatapos. Hindi kami binayayaan ng Diyos ng anak. Nagkaroon ako ng cervical cancer. Hindi ako iniwan ni Johnny sa pakikipaglaban sa aking karamdaman. Pinilit kong mabuhay para kay Johnny. Pinahaba ang aking buhay ng kanyang pag-ibig para matupad ang mga pangarap naming pamilya. Tinuruan ako ng pag-ibig niya na magmahal ng higit pa sa alam kong kaya kong ibigay. Kaya marahil ginayuma man niya ako sa una. Sa paglipas ng mga taon na magkasama kami, sigurado akong tunay na pagmamahal ang naramdaman ko para sa kanya. Lubos na gumagalang, Aida. Sadyang hindi matatawaran ang kapangyarihang taglay ng pag-ibig. At madalas, marami ang nakakagawa ng mali at lampas sa limitasyon para lamang magwagi ang puso. Tulad ng kwento ni na Aida at Johnny. Totoo man o hindi ang gayuma, pinatunayang higit pa ring nananaig sa anumang bagay ang tunay at wagas na pag-ibig. Hindi kumukupas ang bisa nito, daanan man ng maraming pagsubok. Nakaukit na ito sa puso at hindi na maglalaho sa paglipas man ng panahon. Mga kapamilya, ito po si Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat.